Alright mga ka-good news, may nag-comment dito, tara basahin natin. Okay lang makinig sa inyo ka-good news, pero never akong papalin lang sa inyo. Isa lang ang paniniwalaan ko kundi pananampalataya ko sa Romana Katolika. Di sa inyo sulpot lang at nagmamagaling, akala nyo na kayo na ang tama. Real talk mga ka-good news, maraming ganitong pananaw. Usually ganito ang argument nila. Kaya sagutin natin ito ng diretso, malinaw at may respeto. That's a good argument. Tara, pag-usapan natin yan. Una, ang katotohanan ay hindi nasusukat sa tagal. Yung salitang sulpot, ibig sabihin bago, kaya mali. Pero ang tanong, ang sukatan ba ng katotohanan ay edad o ang tagal? O ang sukatan ay ang katotohanan ayon sa salita ng Diyos? Sa Galatians chapter 1 verse 8 ang sabi, kahit kami o anghel, kung ibang ebanghelyo, sumpain. Ibig sabihin kahit matagal pa ang isang grupo, kung mali ang mensahe, mali pa rin. At kahit hindi kilala o bago, kung tama ang gospel, tama pa rin. Ka-good news, hindi edad ang basihan ng katotohanan. Katotohanan ang basihan ng katotohanan. Pangalawa, ang tunay na authority ay ang salita ng Diyos. Mga ka-good news, hindi ito usapan ng kaninong grupo ang tama, kundi ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 ang sabi, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Bible ang standard, hindi tradisyon, hindi opinion, hindi institusyon. Lahat, kahit sino, dapat sinusukat sa salita ng Diyos. Ka-good news, hindi natin hinuhusgahan ng Bible sa tradisyon. Sinusukat natin ang tradisyon sa Bible. Pangatlo, ang issue ay gospel, hindi pride. Sinasabi nung nasa comment section, nagmamagaling kayo. Pero linawin natin, hindi ito tungkol sa pagmamataas. Ito ay tungkol sa kung ano ang totoong ebanghelyo. Kapag ka ang sinabi ay salvation by grace, through faith in Christ alone, hindi ito claim ng superiority, kundi pagsunod sa malinaw na turo ng Scripture. Hindi ito tungkol sa kami ang tama, ito ay tungkol sa ebanghelyo ang tama. So ka-good news tungkol sa sulpot, hindi edad o tagal ang basihan. Hindi pangalan ng grupo ang sukatan, kundi alignment sa salita ng Diyos. So ka-good news, huwag mong i-base ang faith mo sa tradition lang, sa sinasabi ng iba o sa nakasanayan. Sa Acts chapter 17 verse 11 ang sabi, sinusuri nila araw-araw ang kasulatan. I-check mo mismo ang Bible. Kaya in conclusion, hindi namin sinasabing kami ang standard. Ang salita ng Diyos ang standard. At sa dulo, ang tanong hindi kung ano ang grupo mo, ano ang denomination mo, o ano ang sekta mo, kundi tama ba ang paniniwala mo ayon sa salita ng Diyos. What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin.